Hey, hello, good evening po sa inyo lahat. So, ito po ay tutorial video sa area and perimeter. So, bago po ang lahat, kung gusto niyo pong ma-notify kung may bago akong mga tutorial video, i-click nyo lang po yung subscribe para malaman nyo po kung may mga, bago akong nagawang videos. Meron po akong math playlist din na available na sa YouTube and English playlist. Nadadagdagan pa po yun. So, ayun po, click subscribe lang po para kung gusto nyo pong ma-notify. So, subukan natin ito sagutan. The area of a rectangle is 45 centimeters squared. If its length is 9 centimeter, then what is its width? Okay? Ano din kanyang width? Take note, ito pong tandaan yung formula. Area of a rectangle na represent ko is equal to length times width. Ito pong Li, length. Ito naman pong W ay ang ating width. Then ito pong A natin is yung ating area. So, length times width. So, para hindi kayo malito, ang gagawin ko dito, LW. Yan, ganyan na lang siya. Baka isipin nyo kasi X yun eh. Okay, area is equal to length times width. Given. Check natin yung given. Meron tayong given, ang area daw ng rectangle is 45 centimeters squared. Then, ang length daw niya ay 9 centimeters. Ano na yung kanyang width? To solve for that, A is equal to length times width. Yan. Sa math po kasi kapag magkadikit, ibig sabihin talaga niyan is multiplication yung operation. So, kung di nyo pa po nakikita kung paano kumuha ng formula, check nyo din po yung video ko sa pagkuha ng mga formula. So, pero ayun, ang hinanap natin ay width na formula, di ba? Ang given sa atin ay area na formula. Para makuha yung hinahanap mo, which is itong formula ng width, ang gawin nyo, anong katabi ng hinahanap mo? Ang katabi niya ay L or length. So, kung anong katabi ng hinahanap mo, ipan-divide mo yun both sides. Kung mapapansin nyo, na-cancel yun. Naiwanan ka na lang ng formula ng width. Ang formula ng width ay area over length. So, anong area mo? Ang area mo ay 45. Then, ang iyong length ay 9. So, 45 divided by 9. So, that is 5. So, your answer, ang width mo ay 5 centimeters. Okay? Okay, punta po tayo dito sa problem number 2. Ito pong problem na nakita ko lang sa mga sample reviewer. So, subukan po natin sagutan. The perimeter of a rectangular pen is 136 meters. If length is 5 meters more than twice the width, what are the dimension of the pen? So, ano din yung dimension ng pen? So, bago tayo mag-solve, bigay ko muna yung formula ng perimeter ng rectangular or ng rectangle. Ang perimeter po, ang formula niya for a rectangle. So, kung hindi po siya rectangle, iba po yung formula niya ha. Iba-iba po sila kada shapes or figures. Pero ito, for perimeter ng rectangle, represent natin P ng rectangle is equals to 2L plus 2 width. So, parang 2 times length plus 2 times width. So, ayan. So, bakit ganyan yung formula niyan? Kasi kung papansin nyo po, ganito kasi yan eh. So, sige, isama ko na sa paliwanag. Kunyari, itong rectangle. Yung length po niyan, length dito sa taas, ay sa baba, at length sa taas, parehas lang. And yung width sa dito, sa kabila, ay parehas din sa width sa kabila. So, ayan, kaya naging formula niya is 2 length plus 2 width. So, yun ay perimeter ng ating rectangle. Kaya ganun yung formula niya. Kuha ba? Okay. So, dahil wala nang time pa kayo doon, try na natin siya isolve. So, check mo muna yung condition. Ano ba yung condition? The perimeter of rectangular pen is 136 meters. If length is 5 meter more than twice of the width. Okay, may binigay siyang condition sa length. So, represent natin. So, yan, may binigay siya. Ang condition ng length niya is 5 meters more than twice the width. So, kunyari, twice the width. So, i-represent natin twice the width, W as width. Twice the width, 2W. More than, and 5 more than. Pag may nakikita ka more than, ibig sabihin may plus yan. Ilang more than? 5 more than. 5 meters. Itong M na to, 5 meters. Kasi yan, di ba? More than twice the width. So, 5
5 more than twice the width. Kung ito yung twice the width, 2W. So, more yan, 5 more than, mag-add ka ng 5. Pag more than nakalagay, mag-add ka dyan. Lagay mo dyan plus yung sign nun. Dahil, ang sabi dun na condition ng length is 5 meters more than twice the width. Ito, twice the width, 2W. Nirepresent natin yung width as W. Then, 5 more than, kaya naglagay tayong 5. Kaya, ito yung nabuo natin mula sa binigay niyang condition. Okay? Kuha ba yun? Ngayon, ano gagawin natin? Proceed tayo sa formula. Perimeter is equal to 2 length plus 2 width. P is equal to, ngayon, may mangyayaring kakaiba. Dahil ito yung binigay na condition sa length, isa-substitute natin yan. Paano ang ginagawa pag substitute? Kung ang formula, di ba itong formula, 2 length plus 2 width daw yung formula. Itong L, ano yung binigay niyang condition sa length? Sabi niya 5 meters more than twice. I-substitute natin tong value ng length dito sa L sa formula. Kasi yan yung binigay niyang condition. Substitute 2W plus 5. Then, plus. After mo ma-substitute yun sa L, kopyahin mo itong natitira. Plus 2W. Okay, baka nalilito ka. Kapag nakita mo to, ulitin ko ulit. Binigay sa'yo is may condition yung length. Ang sabing condition sa length ulit is 5 meters more than twice the width. So, ito yung sinulat natin condition. Ayan. Ngayon, ang ginawa mo, para ma-solve mo, inilagay mo yung condition dun sa formula. Ang formula ng perimeter ng rectangle is 2L plus 2 width. Ngayon, dahil may condition yung length mo, instead na ilalagay mo lang L, inilagay mo, sinubstitute mo dun sa formula yung condition niya, 2 width, twice the width, 5 more than daw, twice the width. So, kaya ayan, sinubstitute mo. Ito, wala ka namang condition sa W. So, copy mo lang ulit yan, plus 2W. Kuha. Then, proceed tayo. Ngayon, ano mangyayari? Ito, masasubstitute to dito paloob ng parenthesis. Magiging 2 times 2W, 4W, plus 2 times 5 is 10. Yan na. Ganito lang nangyari ha. Na-substitute etong 2 dito sa loob lang ng parenthesis. Hindi yan naabot dito sa kabila kasi wala na to sa loob ng parenthesis. So, after nyo ma-substitute ganito, diba? 2 times 2W, 4W. 2 times 5 is 10. So, after mo ma-substitute, copy mo na lang itong 2W dahil wala naman siya sa parenthesis. Then, anong gagawin mo? So, rewrite natin. Meron ka ng 4W plus 10 plus 2W. Tama? Ngayon, anong gagawin mo dyan? Tingnan mo yung question. May binigay sa yung perimeter, 136. The perimeter of rectangular pen is 136. Eh, sa formula natin, di ba, ito ang P ay perimeter. Substitute mo dyan, 136, which is yung binigay na perimeter. Then, copy mo lang tong formula. 4W plus 10 plus 2W. Tama? Ngayon, anong ginagawa natin pag nag-solve tayo sa math? Pinagsasama yung magkakaparehas. So, si W, kaparehas na din tong si W. Etong si 10, kaparehas ba nila? Hindi. Kasi wala siyang hawak na variable, wala siyang W. Diba? So, kailangan mo siya ilipat sa kabila. Ngayon, kapag tumatawid tayo sa equal sign, nagbabago din yung sign. Kung positive ka dito, pag nilipat kita sa kabila, magiging negative ka. Or kung negative ka dito, nilipat sa kabila, magiging positive ka. Tuwing tumatalon tayo sa equal sign, nagbabago ang ating sign ha. So, plus 10 to. Ililipat mo sa kabila para makasama niya yung kaparehas niya. Kaparehas in sense na ito ay may mga W, siya ay wala. Kailangan pa kasi magkasama ang magkakaparehas. So, dahil plus 10 to, inilipat ko sa kabila, naging minus 10. Equals, ang matitira na lang sa kabila ay 4W plus 2W. Ayun na, nagkasama na yung magkakaparehas. Tama? Okay, punta tayo sa out of space tayo. Punta tayo dito sa kabilang side ng board. Ngayon, rewrite ko 136 minus 10 equals 4W plus 2W. Okay, nire-write ko lang dito ha. Ngayon, anong mangyayari? Itong 4W plus 2W pag-adin nyo na, that is 6W. Then ito is 136 minus 10, meron kang 126. Ngayon, to solve for W, tinuruan ko na kayo kung paano.
Kung ano yung katabi ng hinanap mo, W yan. Anong katabi ng hinanap mo? 6. Para maiwan siya sa isang side, di-divide mo siya both side kung anong katabi ng hinahanap mo. Okay? So, W na lang naiwan sa kabila. Nakita nyo? So, W is equal to 126 divided by 6. So, 126 divided by 6, ilan yun? That is 21. So, itong 21 na to, yan ang ating width. Okay? Kulang na tayo sa board. Punta tayo sa taas. Sorry, medyo magulo kasi ang kapos yung board ko. Ngayon, may width ka na. Paano mo makuha yung length? Kasi ang hinanap sa'yo dyan, what are the dimensions of the pen? So, kailangan mo yung length tsaka yung width. May width ka na na-solve, length na lang nawawala. Ang condition mo ng length is 2 times width plus 5 daw. So, ang formula mo na, ang length mo daw ay, etong length na formula na to, galing yan sa condition na binigay niya, ha? Kaya tayo nakabuo niyan. Ang condition niya is 2W plus 5. So, length is equal sa, ilan ba yung width na na-solve mo na? Meron kang 21. So, 2. I-substitute mo yun dito sa W times 21 plus 5. Tama? So, ano na mangyayari? Di magiging ito ay 42 plus 5. So, your length will be 47 meters. So, 47 meters. So, ayan yung ating sagot. Ang width mo ay 21, ang length mo ay 47 meters. Okay, punta tayo sa question number 3. The perimeter of a square is 60 cm. What is the area of the square? Solution. Ang formula po ng perimeter ng square, kung kanina ay perimeter ng rectangle, ngayon perimeter ng square, ang formula niyan ay 4s. Kung tatanong nyo kung bakit ganyan, isipin nyo na lang yung square. Yung sides niyan equal, di ba? So, 4 na pare-parehas na sides. So, kaya 4s yan. Yung formula ng perimeter is 4s. Pero ang hinahanap mo dapat ay area. Ang formula naman ng area ng square ay s squared. Or kung nalilito ka sa s squared, s times s. Tama? Kahit alin dyan. Ngayon, para ma-solve ko, ang ite-technique ko kung ako to magsasagot, idadaan ko dito sa perimeter kasi may binigay na perimeter. Tapos pag nakuha ko yung S, makukuha ko yung area, i-square ko lang, yun na yung area nun. Diba? So, ito unang gamitin natin formula, yung P ng square is equal to 4S. 4S. Tapos, ang perimeter mo base sa given ay 60 cm. 4S. To solve for S, yung S dyan yung side, divide both sides by 4. Diba? Ang technique. Kung anong hinahanap mo, S, diba? Ang katabi niya ay 4. Kung anong katabi ng hinahanap mo, pan-divide mo yung both sides para maiwan lang sa isang side yung hinahanap mo. So, S is equal to 60 cm divided by 4. Diba? So, your S will be 15. Tama? Kasi 15, 30, 40, 50, 60. Okay, tama? Then, para makuha mo yung area, so may S ka na na value. Anong formula ba ng area daw? Yung formula lang daw ng area ng square ay S squared. So, kung S squared yan, square mo lang to. 15 squared. Kung nalilito ka kung anong square, so, dalawang beses yung magmumultiply yung sarili niya. Parang 15 times 15. Ganyan yan. Ha? So, yan. 15 squared, which is 225 centimeter square. Kasi diba cm to is ini-square mo. So, 225 centimeter squared yun sagot. Okay, punta tayo sa question number 4. The length of the rectangle is 3 less than 4 times the width. The perimeter is 34. Find the length and width. Okay, paano yan? Okay, ganun lang din po. Natatandaan nyo pa yung formula natin kanina, di ba? Ganun lang din yung gagamitin natin. So, pero, bago natin sagutin yan, sige, sulat muna natin formula. Ang formula ng perimeter ng rectangle, kasi di ba rectangle yan, 2W plus 2L. Diba? Tapos, ngayon, consider natin yung condition. Ano yung condition? Okay. Ang condition niya daw
ay the length of the rectangle is 3 less than 4 times the width. So, ito yung length. May binigay siyang condition. Ang condition niya is 4 times ng width. So, 4 times ng width. Gawin natin 4W plus ano? Plus ba? Hindi. Kung kanina nakita nyo more than, ngayon ang nakita ninyo is less than. 3 less than 4 times ng width. Pag less ang nakita nyo, ibig sabihin yan minus 3 less, so minus 3 dun sa 4 times na width. So, tama? So, ito yung condition ng length natin. Okay, ngayon, anong gagawin natin? Proceed ka dun sa formula. 1 perimeter is equal to 2 width plus 2 length. Tama? Ito yung perimeter. Tama? Yan yung perimeter mo. Ngayon, anong gagawin mo? Etong binigay niya na value ng length, isa-substitute mo. Kagaya nung ginawa natin, isa-substitute mo sa L dun sa formula. Kasi yun yung condition na binigay niya. Baka malito kayo yung 2L plus 2W. Same lang din yan dito. Pinagpalit ko lang. 2W plus 2L. Ano yung condition ng 2L natin? So, 2 times. Yung condition ng length mo is 4W minus 3. Gawin mo, substitute P is equal to 2W plus, masasubstitute yan dito. So, magiging ilan to? 8W minus 6. Tama? Ngayon, anong gagawin natin? Binigyan ka ng perimeter, which is 34. I-substitute mo yun sa P. Diba ang perimeter ay P na represent 2W plus 8W minus 6. Ngayon, ang goal natin po is pagsasamahin yung magkakaparehas. Si 2W ba at si 8W parehas? Oo, parehas silang may hawak na W. Eh si 6, wala siyang hawak na W, ang kaparehas niya nandito. So, ililipat natin siya sa kabila. Take note, pag nililipat sa kabila, tumatawid ka sa equal sign, nagbabago din ang sign mo. Kung negative ka dito, magiging positive kapag nilipat. Kung positive ka naman, lipat ka sa kabila, magiging negative. So, pagsasamahin ng magkakaparehas, si 34, wala siyang ibang variable na kadikit. 6 din ay wala, so kailangan natin ilipat si 6. So, negative siya dito. Nilipat mo, kaya magiging positive 6, magiging plus 6, yung minus 6 na yan. Then, 2W plus 8W. Tama? Ngayon, proceed ka na. Ito yung magiging 10W. 8 plus 2 din. 34 plus 6 is 40. Okay? Ngayon, punta tayo sa kabilang side ng board. Nauubusan tayo. Rewrite lang natin. 40 is equal to 10W na yung sagot natin. To solve for W, gawin lang. Divide both sides by 10. So, W is equal to 4. Ito na ang ating width. Tama? Ngayon, kung nakuha mo na yung width, anong gagawin? Paano natin kunin yung length? Kunin mo yung condition. Ang condition ng length, diba may condition siya? Condition niya ay 4 ng width, 4W minus 3. So, substitute mo lang yung W dyan. 4 times 4 minus 3. So, 4, 8, 12, 16. So, 16 minus 3. So, and ang L mo ay 13. So, ito na ang ating sagot. So, maraming salamat sa panonood. And kung gusto ma-notify, ulitin ko lang, please click subscribe. Pwede nyo po palang i-share yung video sa mga nagtatanong sa akin sa kung allowed ba kayong i-share. Pwede nyo i-share tong video kung kanino gusto i-share. Kahit sa FB nyo pa i-share. Then, kung may mga tanong, iiwan nyo na lang po sa comment box. Salamat. And good luck and God bless po ulit.